So, ayan guys, for today's video na naman tayo, ayan, maghugas po tayo ng pechay dahil ilalagay nga po natin tong pechay doon po sa ating pinapakuluang karni po ng baka. So, ibabad lang po natin yan siya para kung meron man po mga insekto, matanggal na po yan siya, di ba po? At ito naman yung pinapakuluan kong karni ng baka. Medyo napadami po yung sabaw niya. Ilang peraso lang po yan, pero ang dami-dami ng sabaw. Kasi nga po, pinapalambot ko po siya ng maigi. Kanina ko pa po yan pinapakuluan, pero hindi pa rin po siya malambot hanggang ngayon. Ilang oras na po siya. Wala po kasi tayong pressure cooker, kaya mano-mano po yung ating pagpapakulo ng ating baka. Ayan po. Pero medyo malambot naman po na siya. Medyo keri-keri na siya. Baka bago pa maiga yung sabaw is malambot na siya, guys. So, pwede na natin lagyan siya ng kamatis at saka ng sibuyas. Ilalaga ko po dapat siya, kaya lang parang gusto ko pong humigop ng sabaw na medyo maasim-asim. Kaya naisip ko na lagyan ko na lang siya ng pangpaasim tsaka kamatis. Tapos hindi naman po ko nakabili ng sitaw kanina or tsaka ng kangkong. Kaya pechay na lang po ang ilalagay natin. So, kanya-kanyang diskarte tayo ng pagluluto, guys, para alam nyo yun, may maiulam tayo, di ba? Ayan. So, antayin lang po natin medyo maluto yung kamatis at sibuyas. Tapos ilalagay na nga po natin yung ating pechay. At ayan na nga guys, medyo nagayat ko na yung ating pechay. Hindi po medyo, nagayat ko na nga po talaga siya. So, maliliit lang po yung pagkagayat ko para nga po lutong-luto siya. Kasi nga, diba po, sabi ko, gusto ko po sa gulay is yung lutong-luto. Ayaw ko po nung gulay na medyo crispy pa. Kasi nga po, hindi po siya natutunaw sa tiyan ko pag crispy-crispy pa. So, gusto ko po sa gulay, lalo na ganito, pechay, malunggay, yung mga ganon, kangkong. Yan, gusto ko po dyan sa mga yan, lutong-luto para po hindi maano yung tiyan ko, diba po? Ayan. So, antayin lang po natin maluto yung kamatis natin doon sa ating ulam. Tapos, pag naluto na po yung kamatis, ilalagay na nga po natin tong pechay. Tapos, syempre, kakain na. So, ayan guys, silipin natin kung kumusta na yung ating niluluto. Kung okay na ba. Ayan, okay na siya. Kasi ayan, durog na yung ating kamatis. So, pwede na po nating ilagay yung ating ginayat na pechay kanina. O, diba? Wala po kasi tayong ibang gulay na nabili kanina, kaya pechay na lang. Hindi naman na po yan aalma. Importante po is may gulay tayo, di po ba? Ayan. So, konting panahon na lang, konting oras na lang guys, at kakain na tayo. Yee! Kita nyo naman. Yummy na naman ang ating ulam for today's video, guys. So, pakukulain lang po natin yan siya hanggang maluto po yung ating pechay. Tapos po, kakain na po tayo, guys. Yan. So, takpan po muna natin siya para po maluto po yung pechay. Tapos, babalikan natin siya para tingnan at nang pag okay na, kain na po tayo. At syempre, titingnan po natin siya dahil alam ko po luto na yan siya. Diba po? So, ayan, lutong-luto na nga yung pechay natin. So, pwede na po tayong kumain, guys. Makahigop na ng sabaw dahil kanina-kanina ko pa po gusto talagang humigop ng sabaw. Ayan, luto na siya, guys. Luto na ang ating sinigang na baka na may pechay dahil wala po tayong ibang gulay. So, ayan lang for today's video, guys. Thank you for watching. Bye! Kain na na! Bye! Patayin na natin ang apoy. Yehey! Kain na na! Ulam is ready! Bye-bye! Bye!